Hi, kumusta kayo? Salamat sa panonood. Ako si John Michael at ito ang JML Speaks, Faith That Moves, Truth That Lasts. May tanong ako sa inyo, pero baka ito ang pinakamahalagang tanong sa buong buhay mo. Kapag namatay ka ngayong gabi saan ka pupunta? Hindi bukas, hindi kapag matanda ka na, kundi ngayong gabi. Kapag humiga ka mamaya at hindi ka na nagising, sigurado ka ba kung saan ka pupunta? Marami sa atin hindi sigurado. Sinasabi natin, siguro sa langit, sana sa langit, bahala ng Diyos. Pero makinig po kayo, ang sigurado, ang sana at bahala na, hindi yan yung mga sagot. Yan yung mga pag-asang walang pundasyon. Parang bahay sa buhangin na gugu sa unang bagyo. At ang kamatayan ang pinakamalakas na bagyo na daraan sa bawat isa sa atin. Ang iksi ng buhay ng tao ngayon sa recent report, ang lifespan dito sa Pilipinas, 72 lang sa mga lalaki. Ang babae, mga 76. Ngayon, nasa 40 na ako. Ibig sabihin, nasa 30 years na lang ako kung hindi ako na-aksidente o hindi ako magkasakit. 30 years na lang. Napakaikli niyan, kapatid. Ngayong araw, hindi opinion ko ang dala ko. Ang dala ko ay ang sagot na ang Diyos mismo ang nagsalita. Paano ba talaga naliligtas ang tao? Kasi may babala ang Panginoon. Sabi ng Panginoong Jesus sa Mark 8:36, "For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul?" Makuha mo man ang buong mundo, promotion, bahay, pangalan, mga magagandang sasakyan, mansions, mga followers, pero kung mawawala ang kaluluwa mo, lugi ka, bangkarote ka sa walang hanggan. Kasi lahat ng nakuha mo, maiiwan mo, isang bagay lang ang tatawid. Ano yon? Ang kaluluwa mo. Ngayon, saan ito pupunta? 5 tanong, isang sagot na magbabago ng lahat. Una, ano ba ang kalagayan natin sa Diyos? Why do we need to be saved? Bakit ba tayo kailangan iligtas? Ano yung kalagayan natin? Tandaan po natin, walang hahanap ng lifeboat kung hindi niya alam na lumulubog ang barko. Kaya harapin muna natin ang isang masakit na katotohanan. Ano ba ang totoong kalagayan natin sa harap ng Diyos? Una, eto, lahat ay nagkasala. Sabi sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Ang lahat, walang exempted, hindi lang mga kriminal, hindi lang mga korap, kundi kasama ang preacher mo, kasama na ako doon, kasama ang pinakamabait na tao sa barangay mo, kasamang lola mo na nagnonobena araw at gabi. Walang VIP lane, papuntang langit. At ito ang katotohanang masakit sa pagmamataas natin. Sinner tayo, hindi dahil nagkakasala tayo. Nagkakasala tayo dahil sinner tayo. Parang ganito, ang puno ng mangga ay hindi magiging mangga dahil sa namunga. Namumunga ito dahil puno ito ng mangga. Nakuha nyo? Nasa ugat ang problema, hindi sa bunga. Hindi mo kailangan turuan ng bata para magsinungaling. Kusa niya yun natutunan. Bakit? Makasalanan ang puso natin. Dala natin mula pagkasilang. Pumasok ang kasalanan sa sanlibutan dahil sa isang tao. Romans 5:12. Therefore, just as sin entered the world through one man, and that through sin. In this way, that came to all people. Diba? Because all sin. Sabi sa Romans 5:19, "For just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous." So, by nature, naging makasalanan na po ang tao. Pangalawa, may sweldo yung kasalanan. For the wages of sin is death. Romans 6:23. Ang wages ay salitang pangsweldo. Kinita, hindi regalo. Kapag nagkasala tayo, may sinisweldo tayo. Ano yon? Kamatayan. Hindi lang physical na kamatayan, kundi spiritual na kamatayan. Ang pagkahiwalay sa Diyos magpakailanman. Kaya ito po yung ating diagnosis, mga kapatid. Ano yon? Ano ang kalagayan natin ngayon? Lost, ligaw, guilty. Walang kayang iligtas ang sarili, hindi ito magandang balita, pero kailangan mong marinig dahil walang tumatanggap ng gamot ang taong akala niya'y wala siyang sakit.
So ang tanong ng Diyos ay hindi, mas mabait ka ba sa iba? Kundi, umabot ka ba sa perpekto kong pamantayan? At ang tapat na sagot ng bawat puso ay hindi. Hanggat inihahambing mo ang sarili mo sa kapwa mo tao, feeling okay ka, pero kung ihambing mo sa Diyos, doon lilitaw ang totoo. Ngayon, itigil natin yung paghahambing, paglilista ng kabutihan. Tumingin ka sa salamin ng Diyos at sabihin mo ang totoo. Panginoon, kabilang ako sa lahat. Makasalanan ako. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Kaya yan po yung ating problema. Yan yung ating kalagayan. May malaki tayong problema. So ang kalagayan natin ay lost, ligaw, guilty tayo. Bakit? Makasalanan tayong lahat. At ang sabi ng Bible, the wages of sin is death. Everyone, lahat tayo, everyone is subject to condemnation. So may malaki tayong problema ngayon. Usually po, ano po ang ginagawa nating mga tao para sa tingin natin yun yung paraan para maligtas? Nagsusumikap tayo, nagsisimba, nagdadasal, umiiwas sa masama, gumagawa ng mabuti. Alam niyo po, hindi masama ang mga ito. Pero ang tanong, kaya ba ng mga ito na dalhin ka sa langit? Bibigay ko ng 5 halimbawa na usually na ginagawa ng tao na akala niya makakapagligtas sa kanya. Ang una, ang pagsunod sa kautusan. Hindi, sinusunod ko ang kautusan lahat. Mula sa Mosaic Law hanggang sa New Testament, sinusunod ko. Anong sabi sa Bible? Whosoever keeps the whole law but fails in one point has become accountable for all of it. Sabi sa James 2:10. Nasunod mo ba lahat? Kahit sa pagsisinungaling lang, bagsak ka na. Nagiging makasalanan ka na sa lahat. Ginanap mo man ang buong kautusan, nagkasala ka naman sa isa, tapos ka. Bagsak ka rin. Ano pa? Pangalawa, pananalangin. Ang dasalin ako, 24 hours pa nga eh. Grabe naman yung 24 hours. Pero kapatid, ang pananalangin ay hindi pa masahe papuntang langit. Sabi sa Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Pwede kang magdasal ng 1,000 beses at mananatiling ligaw pa rin kung ang Panginoon na tinatawag mo ay hindi mo naman talaga pinapanginoon. Pagsisisi. Kala nila makakapagbayad. Mahalaga ang pagsisisi pero ang luha mo mismo ay hindi makakabayad sa utang mo. Sabi sa Hebrew 9:22, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Hindi luha ang presyo, kundi dugo. Ang tanging dugo ng Panginoon ang makakapagbayad. At pang-apat, pagtitimbang ng mabuti at masama. Basta nakagawa ako ng mas maraming mabuti. Kung mo ba mas maraming mabuti, mawawala na yung kasalanan mo? Hindi. Sabi sa Revelation 21:8, lahat ng mga sinungaling pupunta sa dagat-dagatang apoy. Hindi ka ba nakapagsinungaling? Hindi ko mo nakagawa ka ng marami, mabuti, ay mawawala na yung kasamaan mo. Nandun pa rin yun. Kahit lesser evil man yan, evil pa rin. Bagsak ka pa rin. Tama. Pang-5, ito yung pangkaraniwan na ginagawa ng mga tao. Ang mga mabubuting gawa, ito ang mga pinaniniwalaan ng marami. Tawag ng Diyos. Ano ang sabi ng Bible? All our righteous deeds are like a polluted garment. Sabi sa Isaiah 64:6. Pansinin mo, hindi ang kasalanan natin ang tinatawag na maruming basahan, kundi ang katwiran natin. Ang pinakamagandang gawa natin, marumi ang kalagayan natin, hindi natin kayang bilhin ang langit. So ano ang buod? For by works of the law, no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. Ang kautusan ay parang salamin po yan. Ipinapakita nito ang madumi mong mukha. Yung madumi ang mukha mo. Pero hindi mo pwedeng tanggalin sa dingding at ikuskus sa mukha mo para maglinis. Tatanggalin mo yung salamin, kukuskus mo. Hindi pwede yon. Pinapakita lang ng salamin yung dumi. Hindi nito nililinis ang dumi. Kaya kapatid, kung mamamatay tayo ngayon, tanungin natin ang Diyos, bakit kita papasukin sa langit? Anong isasagot mo? Kung nagsisimula ito sa dahil ako, mag-ingat ka. Mali ang pundasyon mo. Ngayon, ano yung solusyon natin? May problema tayo, hindi pala yun makakapaglinis ng ating mga kasalanan, yung sinasabi natin kanina. Ano yung solusyon natin? Kasi kung hanggang dito lang uuwi tayong walang pag-asa, lumubog ang barko, guilty sa korte, marumi ang basahan,
putol ang tulay, pero pakinggan mo ito kapatid, ang Diyos na hindi natin maabot pataas ay bumaba. Ang pamantayang hindi natin makayanan ay siya mismong tumupad, ang dugong hinihingi ng katarungan na wala tayong maibayad ay siya mismong nagbuhos. Basahin natin ang pinakatanyag na talata na parang unang beses lang. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Tatlong hakbang, grace, ibinigay niya ang kanyang anak. Faith, sinong sumampalataya? Salvation, hindi ka mapapahamak kundi buhay na walang hanggan. Ang grace po ay unmerited favor. Hindi mo pinaghirapan, hindi mo kayang bayaran, hindi ito regalo, hindi ito sweldo. Ang faith ay hindi tiwala sa sarili mo, sa simbahan mo o sa gawa mo, kundi buong tiwala sa tapos ng gawa ni Kristo sa krus. Naalala mo ang tanong natin sa umpisa? Sino ang magbabayad? Ito ang sagot. 2,000 taon na ang nakalipas sa burol ng Golgota, may ipinako sa krus. Hindi siya kriminal, siya ang kaisa-isang nabuhay na walang kasalanan. Ang tanging nakasunod sa buong kautusan at doon sa krus kinuha niya ang listahan ng utang mo. Lahat ng kasinungalingan, pagnanasa, pagmamataas, ang mga lihim na kasalanan, ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. At ipinatong sa sarili niyang balikat. Ang dugong hinihingi ng katarungan, ibinuhos niya hanggang sa huling patak. At bago siya nalagutan ng hininga, sumigaw siya ng isang salita sa wikang Grego. Tetelestai, it is finished. Naganap na. Alam mo ba kung saan ginagamit ang salitang yan nung unang panahon? Sa mga resibo, kapag bayad ng buo ang utang, tinatatakan nyo ng tetelestai. Ibig sabihin, paid in full. Walang natitirang balanse. Mga kapatid, may resibo na ang kasalanan mo. Nakatatak na. Bayad ng buo. Hindi hulugan, hindi partial, kundi buo. Ang tanong na lang, tatanggapin mo ba? For by grace you have been saved through faith. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Ephesians 2:8-9. Yung kaligtasan, grace plus faith. Tandaan po natin, hindi grace plus faith plus gawa plus ritual plus membership. Hindi ganon. Ito, regalo ito ng asawa ko. Itong mic na ito, regalo niya ito nung kaka-40 ko lang. Kung babayaran ko siya, sa tingin mo, anong mararamdaman niya? 'Di ba maiinis siya? Kasi binigay niya nga ito, regalo niya ito eh. Pagkababayaran ko, parang insulto yun sa kanya. Ganon din. Kapag sinabi natin, Lord, salamat sa krus, pero dadagdagan ko ng gawa ko para kumpleto. Parang sinasabi natin, Jesus, kulang ang dugo mo. Hindi ganon, kapatid. Sapat ang dugo ni Kristo para bayaran ang lahat ng mga kasalanan natin. Kunin mo ang isang kasalanang matagal mo ng bit-bit, yung pumapasok sa isip mo tuwing tahimik ka, dalhin mo sa krus, sabihin mo, Panginoon, dito na ito, bayad na ng dugo mo. Tetelestai, hindi ko na ito bubuhatin muli. Iwan mo doon. Kung binayaran na ng Diyos, wala nang double payment. Di mo na kailangan babayaran. Ngayon, makakasigurado ka ba? Meron ba tayong assurance of salvation? Baka may magtatanong, pwede bang malaman ng tao na ligtas na siya habang buhay pa? Hindi ba kayabangan yun? Hindi ako ang sasagot, ang salita mismo ng Diyos. Basahin natin. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. 1 John 5:13. Nakita mo? That you may know. Hindi hulaan, hindi umaasa-asa, kundi para malaman mo at pansinin mo ang tense. That you have eternal life. Present tense, mayroon na. Ngayon pa lang, hindi ito kayabangan. Ang kayabangan ay makakapasok ako dahil sa kabutihan ko. Ang assurance ay makakapasok ako dahil sa kabutihan niya. Ang nakatuon kay Kristo, mapagpakumbaba yun. Hindi nakatuon sa sarili. Pagmamataas yun pagka nakatuon sa sarili mo. Pang-apat,
Kung na kay Kristo ka na, itigil mo ng pamumuhay sa takot, ilagay ang katiyakan mo, hindi sa feelings mo, pabago-bago yan, kundi sa pangako ng Diyos na nakasulat at hindi nagbabago. Ngayon, paano mo ito tatanggapin? Alam mo na ang tanging solusyon si Kristo, tetelestai. Ang tanong na lang, paano mo ito tatanggapin? Tatlong hakbang, kasing simple ng ABC. A. Aminin mong makasalanan ka, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23, itigil mo ang pagdedepensa, lumapit ng walang palusot. Panginoon, ako nga, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Mababa ang pintuan ng langit. Kailangan mong yumuko para makapasok, kapatid. Believe, sumampalataya na si Jesus lamang ang nagligtas sa iyo. Whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Parang lumulubog ka at may inihagis na life vest, hindi ka maliligtas sa pagtitig lang dito. Kailangan mong isuot, ilagay mo ang buong bigat mo doon. At confess, ipahayag na si Jesus ang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. Romans 10:9. Hindi lihim na pananampalataya, ipahayag mo, si Jesus ang Panginoon ko. Siya lamang, wala nang iba. Tetelestai, bayad ng buo. Hindi ako aasa sa sarili kong gawa, aasa ako sa tapos na gawa. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ko. Ikaw lamang. Salamat sa buhay na walang hanggan. Amen. Tetelestai. Mga kapatid, uuwi kayo ngayon na may sagot na sa tanong natin sa umpisa. Kapag namatay ka ngayong gabi, saan ka pupunta? Kung na kay Kristo ka, hindi mo na kailangan sabihin siguro, hindi na sana, hindi na bahala na. Masasabi mo na kasama ni Pablo, I know whom I have believed. Alam ko nakasulat na ang pangalan mo. Bayad na ang utang mo, nakalaan na ang tahanan mo, wala nang makakaagaw. Tetelestai, naganap na ang lahat ng papuri at karangalan, ang kalwalatian sa Diyos lamang sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ako si John Michael at ito ang JML Speaks, Faith That Moves, Truth That Lasts. Soli Deo Gloria, sa Diyos lamang po ang karangalan at kapurihan magpakailanman. Amen.